Sige mga mahal kong patriota, ang video na ito ay para sa ating mga Amerikanong patriota dahil muli nilang pinatunayan na ang Amerika ay hindi biro. Ang Amerika ay hindi katulad ng UK. At hindi ito pambabatikos sa ating mga Britanikong patriota dahil ang ating mga Britanikong patriota ay nangungguna rin sa laban. Pero ang mga Amerikanong patriota ay mas maagang nagising kaysa sa ating mga kapwa Britanikong patriota. Panuorin ninyo ito. Parami ng paraming Amerikanong patriota ang tumatanggi sa Islam. Tignan niyo ito. Ito ang Texas. Hindi ito katanggap-tanggap. At sinasabi ni Alexander Duncan na lahat ng Muslim ay dapat alisin sa Amerika dahil saan? Dahil lang sa isang bagay na tila walang masama gaya ng pagdarasal sa publiko na matagal nang hindi pinapansin ng ating mga Briton na makabayan. Panoorin ninyo. Ang ating Amazon na driver. Lumabas ng kanyang sasakyan. Inilabas niya ang kanyang alpombra. At nagdarasal siya. Grabe naman! Anong ginagawa natin? Ngayon lang ito nangyari. Baka may magsabi, tingnan mo, sarili lang naman niya ang inaasikaso at wala naman siyang sinasaktan. Hindi siya humaharang, pero nagdadasal siya. Ano mayon? Sa tingin ko, lumalala na ang pagod ng mga Amerikano sa Islam at wala na silang gana makipaglaro sa mga taong ito. Hubad ang sapatos sa cul-de-sac. Oo, siguro alas 6 na kasi kailangan na niyang magdasal. Halik sa lupa. Wow! Hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Ito ang una. Sir, pwede po ba kayong tumabi? Nakaharang siya. Wala akong masabi. Nawawalan ako ng salita. Wow, sige. Tapos na. Gawin mo ang gusto mo, Bu. Irulyo mo na hapunan na. Ano? Hinuhubad ba niya ang pantalon niya? Oh. Ano yon? Nakasuot siya ng leggings. Ano nangyayari? Para akong nasa ibang mundo. Alas 6 na. Magdasal ka na kay dakilang Allah, pare. Ikaw na bahala. Oh! Hindi na matiis ng ating mga kapwa Amerikano ang pag-asawa nila sa Islam. Magaling mga Amerikano. Sobrang proud ako sa inyo. Hindi dapat binabangga ang Amerika. Tingnan mo ito. Scottish-Korean, may nangyari sa New York. Mayro, Napakaraming. astig ng mga tao sa buhay ko. Saan galing yon? Nasaan ang mga kontra-protesta? Maligayang pagdating sa relihiyon ng suso. Tingnan mo to. Tingnan mo ang pulis na to. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming astig na tao sa buhay ko. May isa pang video, panurin mo. Parang di mo ba iniisip na mas para mga pusa to? Tama, sige. Sige, tama yan. Sorry, ang diplomatiko mo. Pinoprotektahan nila ang karapatan ng lahat. Sa totoo lang, handa naman kayo at pinahalagaan ko na mas madali ito. Pero nakakatakot at seryoso rin ang kasiyahan nito. Alam kong natatakot din kayo. Kasi yan naman ang trip ninyo. Medyo nakakatakot nga, oo. Hindi ko alam, baka gising na siya. Sino nakakaalam? O baka gusto lang niyang maging profesional. Ayaw niya magsabi ng masama dahil ang boss niya, ang alkalde ng New York, ay isang Shia Muslim. Sa totoo lang, yung ginagawa ng mga taong yan, ang pagpaparusa sa sarili, ay eksklusibo lang sa mga Shia. Yang pagpalo sa dibdib, eksklusibo lang yan sa mga Shia. Alam mo ba? Hindi lang basta pagpalo sa dibdib yan. Parang gorilyang kumakatok sa dibdib nila. Bahala ka na, bro. Ayos yan, gusto ko talaga na gawin nila to. Gusto ko na gawin to ng mga Muslim. Pati si Tulsi Gabbard sumali. Pakinggan mo siya. Na naglabas ng panawagan na gamitin ang mga legal at politikal na sistema ng Amerika para ipatupad ang Sharia law. Nangyayari na ito sa ilang lugar. Nanyayair na ito sa mga lugar tulad ng Houston. Hindi ito isang bagay na maaaring mangyari pa lang.
Nangyayari na ito dito mismo sa loob ng ating mga hangganan. Dapat itong mapigilan. Ipinagmamalaki ng Paterson, New Jersey na tawagin ang sarili bilang unang Muslim na lungsod. Hindi, Mari. Nagsusumikap silang ipatupad sa kanilang sariling pamahalaan ang mga prinsipyong Islamiko na ipinipilit sa mga tao sa pamamagitan ng mga batas o dahas. Ang pinaka-importante ay ito. Kapag pinag-uusapan natin ang banta ng Islamismo, itong pampulitikang ideolohiya, walang tinatawag na individual na kalayaan o kasarinlan. Gaya ng laging sinasabi ni Charlie, aliwas ito sa kanluraning pagpapahalaga at sa pundasyon ng kalayaan ng bansa. Sa mga kanlurang pagpapahalaga, hindi lang sa Amerika. Siguradong mangingilabot ang mga nagtatag ng Amerika kung makita nila ang New York at Texas. At sila, at natuto sana sila, kung nabubuhay sila ngayon, makikita nila ang nangyayari sa Europa at sa UK. Ang UK bilang ninuno ng kultura ng Amerika, siguradong sasabihin nila na tama na. Hindi namin ipapagsapalaran ang kinabukasan ng aming bansa. Hindi namin isusugal ang buhay ng aming mga tao. Pero alam mo ba, napakaliit ng populasyon nila. Masyado silang nagmadali sa kanilang galaw. Hindi nila naayos ng maayos ang koordinasyon para makuha ang buong kanluran at Amerika bilang pinakamalakas na bansa. Kahit ilang beses ko nang nasabi, kahit bumagsak ang UK na pinagdududahan ko, sigurado akong babawi agad ang mga Britong makabayan at kukunin nila agad ang kontrol. Kahit na bumagsak ang UK sa Islam, ang Estados Unidos, maaari nating pagkatiwalaan si Uncle Sam na papasok, magpapadala ng militar ng US at palalayain ang UK. At sa pinakapuso nito, kapag naunawaan natin na ang ating kalayaan ay nagmumula sa Diyos at wala ng iba, mauunawaan natin ang kaseryosohan ng banta ng ideolohiyang Islamista na ito. Ibig sabihin, itinatanggi nilang ang Diyos ang nagkaloob sa bawat isa sa atin ng karapatang ito sa kalayaan. Sabi ng mga Muslim, ang Allahu Akbar ay nangangahulugang dakila ang Diyos. Pero hindi dakila si Allah. Hindi ang Allah ang Diyos ng mga Kristiyano. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay hindi tinatawag na Allah. Kahit ang mga katangian ng Diyos ng mga Muslim, si Allah, ay malayo sa mga katangian ni Jesus o ng Diyos ng mga Kristiyano. Kaya huwag kayong magpaloko sa kanila. At ito ang ginagawa nila. Hindi mo talaga masisisi ang mga Amerikano. Ito na ang ginagawa nila sa napakatagal ng panahon. Tanga talaga. Matagal na nilang ginagalit ang mga taga-kanluran. Taon-taon na, dekada na rin. Ngayon lang namumulat ang mga Amerikano at hindi na pumapayag na mangyari ito. Pakinggan mo ito. Meron akong daan-daang ganitong video. Pakinggan mo ang lalaking ito. Ganito sila umasta. Ipinakakita na nila ang barahan nila. Para sa akin, napahaga silang nagbunyag na mga galaw nila. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang nararamdaman nila. Islam ang solusyon para sa Amerika. Ito lang ang paraan para matubos ang Amerika. Talaga? Isang himala na hindi pa nilubog ni Allah ang bansang ito sa dagat. Wow! Naniniwala kami sa pagtubos. Kung magkakaroon ng tamang landas ang Estados Unidos, ito ay sa pamamagitan ng pagtubos. Islam ang solusyon para sa Amerika. Ito lang ang tanging paraan para matubos ng Amerika ang sarili nito. Matutubos mula saan? Ang Amerika ay nag-iisang superpower na sa mundo. Isa ito sa mga pinakamatagumpay na bansa sa mundo. Ito ang pinakamayamang bansa sa mundo. Ito rin ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Matubos mula saan? Matubos mula sa pambobomba sa inyo, mga terorista sa Afghanistan, sa Iraq. Ang Islamikong rehimen ng Iran. Alam kong di tayo nagtagumpay sa Iran. Pero wala namang kailangan tubusin. Naging Amerika ang Amerika, naging nag-iisang superpower ng mundo dahil sa mga Amerikanong halaga maliban sa Islam. Tingnan mo ang Islam. Kumusta ang mga bansang Muslim? Bawat bansang Muslim ay alipin ng kanluran at lalo na ng Amerika. Bawat bansa. Pwede mong sabihin hindi kasama ang Iran, pero tingnan natin kung hanggang kailan. Kaya pinupukaw nila ang mga tao. Pinupukaw nila ang mga hindi Muslim. At ngayon, tingnan mo sila. Umiiyak sila. Pakinggan mo ang galit na babaeng ito. Akala niya siya ang tama. Naniniwala talaga siya. Tingnan mo. Tayo, ang mga terorista! Oh, Kinukutya mo ang aking hijab! oo, karapat dapat lang kutsahin.
Isinusumpa mo ang aking propeta. Oh, hindi pa nga namin siya sapat na minumura. Iniinsulto at ginagamit mo ang aking kasulatan. Oo, ikaw ang nagturo sa mundo ng kabastusan at krimen mula sa iyong banal na kasulatan. Tinapakan mo, dinuraan at sinunog ang aking banal na aklat. Hindi natin yan madalas ginagawa, mahal. Dapat pa nating gawin. Dapat ipagbawal ang aklat na yan. Kung may problema ka, umalis ka sa Estados Unidos. Umalis ka sa kanduran. Walang lugar sa kanduran para sa isang barbariko, primitibo, at panahong medieval na relihiyon ng mga taong parang tao sa kuweba. Walang lugar. Sobrang saya ko, mga mahal kong Amerikano. Pinapasaya niyo ako. Proud ako sa inyo. Huwag kayong titigil. Iniinsulto mo ang Diyos ko. Pinapatay niyo ang mga tao ko. Sabihin mo sa mga tao mo na huwag magpalipad ng eroplano papunta sa mga gusali namin. Sabihin mo sa mga tao mo na huwag basta nagpapasabog o pumuputol ng ulo. Tingnan mo, kahit anong mangyari, hindi aamin ng kasalanan ang mga ito. Hinding-hindi sila hihingi ng tawad para sa masamang asal ng mga miyembro ng kanilang komunidad. At yung video ng imam na pinatugtog ko sa'yo, literal na daan-daan ang mga ganyang video. Libo pa kung isasama mo ang Europa. Kaya, hayaan mong sabihin ko, nagpapanik ang mga Muslim. Nagpapanik ang mga Islamist. Tingnan mo itong balita. Ano ang Sharia Free America Caucus at bakit ito sumisikat? Nagtataka ako kung bakit nga ba. Malamang walang kaugnayan ng libu-libong teknolohiya sa mga teroristang atake, kaguluhan, panloloko o mga gang. Wala talaga silang kinalaman doon. Hindi ko rin alam ang nangyayari. Itinatag ang Sharia for America Caucus noong Disyembre 2025. Tingnan mo, dapat nangyari na ito noong 2001 pa lang. Kahit ang Amerika, mga Amerikano na hindi nagpapatalo kanino man, kahit sila, masyado silang nahuli sa pagkilos. 24 na taon ang lumipas. Pero mas mabuti na huli kaysa hindi mangyari. Mabilis na umabot sa higit 60 miyembro sa loob ng halos 6 na buwan. Ang galing nito, lalong gumaganda. Ang Sharia para sa America Caucus, isang grupong kongresyonal sa US na tumututol sa paglaganap ng batas Islamiko, ay itinatag noong Disyembre 2025. Umabot agad sa mahigit 60 miyembro, halos isang kapat ng mga Republikano sa kapulungan sa loob ng 6 na buwan lang. Ang news outlet na ito ay ang New Arab, isang napaka-popular na Islamistang propaganda outlet na parang 5 pillars sa UK. Ang Sharia for America Caucus ay sinimulan ni kinatawan Keith Self at Chip Roy na mga bayani kong kongresista mula Texas noong Disyembre 18, 2025 sa press release. Alam niyo mga kaibigan, lagi akong nagtataka kung bakit dito sa Texas pa nagtatayo ng grupo ang mga Islamistang ito. Matagal ko na tong iniisip. Alam ko, mahal ko si Gobernador Greg Abbott. Sa paraan ng pagtutol niya sa Sharia, sa paraan ng pagtutol niya sa Muslim City, sa Epic City, sa tingin ko, yun ang tawag doon. Eksklusibong ipinalabas ito para sa mga Muslim ng Amerika bilang lungsod na para lang sa mga Muslim. Hindi ko alam saan galing ang tapang nila. Palagay ko, galing ito sa mga woke natin. Maglalakad ako. Binibigyan sila ng lakas. Ang mga woke natin ang talagang magpapalakas sa kanila. Hindi lang mga woke, pati mga center-leftist, mga ordinaryong demokratiko. Lahat sila ay nagbibigay ng lakas sa kanila. Lahat sila ay nagpapalakas ng loob sa kanila. Saludo ako sa mga Republikano. Naalala pa rin nila ang Amerikanong pagpapahalaga. Ayon sa press release, nakadagdag sila ng 24 na miyembro sa loob ng wala pang isang buwan na bihira sa bagong caucus. Isang hindi pangkaraniwang mataas na bilang. Masasabi ko pa rin na hindi pa rin sapat ang taas niyan. Ito ay kasunod ng mga taon ng anti-Sharia law na batas sa iba't ibang estado sa US. Bakit sila nagugulat mga pare? Bakit sila nagugulat? Alam mo ba kung anong Sharia? Dapat ipagbawal ang Sharia sa lahat ng bansa sa kanluran, lalo na't hindi rin ito isinasagawa sa ilang bansang Muslim. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang Sharia. Bukod sa pagtapon ng mga homosekswal mula sa bubong, paghahampas sa mga nakikiyapid, pagbato hanggang mamatay sa mga nangangalunya, nagtatakda rin ito ng mga parusa, tulad ng pagpatay sa mga sumasalungat, o ipako sa krus, o putulin ang kanilang mga kamay at paa sa magkabilang panig, o palayasin sila sa lupain. Iyan ang parusa sa mga nakikipagdigma laban kay Allah. At ang aktwan na salitang Arabe ay fasad fillers,
Hindi ito literal na pakikidigma laban sa Islam. Kaya wag mong hayaang lokohin ka ng kahit sinong Muslim sa tanong na, anong gusto mo? Anong ibig mong sabihin sa, anong gusto mong gawin ng mga Muslim kung may nakikipagdigma laban kay Allah at sa kanyang sugo? Ang ibig sabihin nito ay fasad. Ang fasad ay nanangahulugang pagpapalaganap lang ng katiwalian. Halimbawa, sa tingin nila, tinuturuan ko ang mundo tungkol sa kasamaan ng Islam at nagpapalaganap ako ng katiwalian. Kaya dapat putulin ang aking mga kamay at paa mula sa magkaibang dulo. Kanang kamay, kaliwang paa, o kaliwang kamay, kanang paa. Kung right-handed ako, ang puputulin nila ay ang aking kanang kamay at kaliwang paa. Ganyan kabangis ang Sharia. At itong mga payaso na ito ay nagtatanong, bakit nga bang daming sumasali sa Sharia Free America Caucus? Bakit? Nagtataka ako kung bakit ganon. Ang Sharia, at inuulit niya, ang Sharia ay lubos na hindi tugma sa pamumuhay ng mga Amerikano at sa pamumuhay ng mga Australyano, sa pamumuhay ng mga taga-kanluran, sa madaling salita, at binabantaan nito ang mismong pundasyon ng ating lipunan. Ito ay radikal, mapaniil, at hindi kailanman dapat payagang magkaroon ng puwang sa Amerika o saan man sa kanluran, mga kaibigan. Pero Amerika, manguna ka. Manguna ka. Ipakita mo sa mundo kung paano ito ginagawa. Nagpapasalamat ako kina Kongresista Roy at Self sa kanilang pamumuno sa adikaing ito. Bilang ateista, nais kong sabihin ito. Mayroon tayong banal na layunin sa Kongreso at handa akong makipagtulungan laban sa panganib na ito. Ayon kay kinatawan Tom Emmer ng Minnesota, ang Sharia law ay barbariko at wala itong lugar sa Amerika kailanman. Madalas magpahayag ng pag-aalala ang mga nasasakupan ko sa Texas at nagtatanong kung anong magagawa tungkol sa pagdami ng imigrasyon ng mga Muslim sa Hilagang Texas. Hindi lang sa Hilagang Texas, pati sa New York. Bagsak na ang New York. Pasensya mga kaibigan, nalulungkot akong sabihin, ang New York ang susunod na London. Hindi dapat pinapayagan ito. Hindi dapat pinapayagan ito. Nakakahiya ito. Pangit ito. Nakakadiri ito. Palayasin sila. Palayasin ang barbariko at primitibong relihiyong ito. Hindi nga ito relihiyon. Sa totoo lang, parang nasusuka ako tuwing kailangan kong sabihing relihiyon ng Islam. Kung pupunta sa Amerika para sa mas magandang buhay, dapat handang makibagay sa kultura natin. Eksakto. Tama. Huwag ipilit ang ideya na ikatlong mundo sa lipunan natin. Mga pare, alam nyo ba? Walang kahit anong kontrobersyal sa kahit ano na nabasa ko hanggang ngayon. Wala talaga. Alam nyo ba? Kahit mga makakaliwa sasabihin niya noong dekada 90. Sinasabi yan ng mga demokratiko noong dekada 90. Sinasabi yan ng mga labor noong dekada 90. Pero ngayon, alam nyo ba ang sinasabi nila? Ito ang ating tanga na ministro ng panloob na gawain sa Australia. Diyos ko. Kung may mas kinaiinisan pa ako kaysa sa kawawa nating punong ministro, si Anthony Albanese, siya itong taong to. Ang imigrasyon ay tungkol sa mga tao na gusto maging bahagi ng Australia kapag lumipat sila doon. Iyan ang gusto ng mga tao. Hindi ko kailanman tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng mga tao. Ang bait mo naman, napakabuti mo. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng mga tao. Gusto nilang dalhin dito sa Australia ang mga barbarikong medieval na gawain. Ayos lang, mahal ka namin kung sino ka. Gusto mong dalhin ang matagal ninyong sigalot, gaya ng galit mo sa mga Hudyo, Kristiyano at hindi Muslim. Walang problema, pumasok ka. Tatanggapin ka namin. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na pag-uusap. At iyon na yon, gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino sila. Hindi ako sanayon sa melting pot na parang kailangan mong mawala ang sarili mong pagkakakilanlan. At alam mo kung bakit hindi siya kailanman sumang-ayon sa ideyang yon, pero hindi siya nagsalita hanggang kamakailan lang. Ilang buwan pa lang ang lumipas mula ng kunan ng clip na ito. Dahil ang mga nasasakupan niya, sa tingin ko, mga 30 hanggang 40% ng mga nasasakupan niya ay mga Muslim. Ang terorista sa Bondi, yung pumatay ng 13 o 14 na Hudyo noong Disyembre na nakaraang taon, ay galing sa nasasakupan niya. Kaya naman meron tayong mga ganitong tao. Bakit lumalakas ang caucus na ito? Bagamat matagal na lumalakas ang mga hakbang laban sa Sharia, lalo pang lumaganap ang pangamba tungkol dito na muling maupo bilang US President si Donald Trump noong 2025. Paulit-ulit niyang inilarawan ang London na sa panganib
Dahil sa Sharia law. Hindi lang basta nasa panganib ng Sharia law. May de facto Sharia na sa ilang bahagi. Tinitingnan ko ang London kung saan may napakasamang alkalde at nagbago na ito. Sobrang nagbago na ito. Sinabi ni Trump ito sa United Nations General Assembly noong Setyembre. Mahal ko si Trump kahit may mga kapintasan siya. Maaring kung ano-ano pa siya, pero palagi ko siyang susuportahan. Palagi ko siyang mamahalin dahil kaya niya magsabi ng totoo tungkol sa Islam. Walang ibang politiko ang makakagawa nito, lalo na si Obama. Hindi kailanman gagawin yun ni Joe Biden. Si George W. Bush, isang Republikano, ang nagsabi na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Anong problema niyo? Gusto niyo ng Sharia law pero nasa ibang bansa kayo, hindi pwede yan. Alin mga estado ang nagpatupad ng mga hakbang kontra Sharia? Hanggang Mayo 2026 siyam na estado at ang Ontario sa Canada ay nagpatupad ng batas na nagbabawal sa paggamit ng batas Islamiko sa usaping sibil. Maganda yan. At hindi ko alam yon. Magaling, Ontario. Ginawa yon ng Canada? Wow! Ang ilan sa mga batas na ito ay naipasa sa pamamagitan ng mga balota. Ilang bansa sa Europa, kabilang ang UK, Alemanya at Gresya, ay nagpatupad din ng mga anti-Sharia na hakbang. Kalokohan, wala naman akong nakitang ganyan. Anong sinasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Umalis ka, tingnan mo to. Ano ang civil rights group? Ano ang sabi ng civil rights group? Noong Pebrero, ang Konseho sa Ugnayang Amerikano-Islamiko o CAIR na konektado sa Muslim Brotherhood ay isang ganap at lubos na Islamistang organisasyon. Sinisira nila ang buhay ng mga tao. Dati, ang magsilita laban sa Islam ay tinutugis, dinidemanda, at winawasak ang kabuhayan. Pero hindi na ngayon. Sa palagay ko, ipinagbawal na ni Gobernador Greg Abbott ang organisasyong ito at operasyon nila sa Texas. Magaling! Texas ang nangunguna sa laban na ito sa Amerika. Itinalaga ang Sharia Free Caucus bilang anti-Muslim hate group. Ayon sa press release, naniniwala silang ang caucus ay nagtutulak ng mga batas na magpapalabas na iligal ang Islam. Sana totoo yun. Sa tingin ko, hindi sila aabot sa ganun, pero sana totoo yun. Sana talaga totoo yun. Ingnan nyo, pasensya na mga pare. Kung magdala tayo ng tribo mula Amazon na nagsasabing, okay lang sa kanilang relihiyon ang pagsasakripisyo ng bata. Sa totoo lang, hindi rin nalalayo ang Islam. Ang FGM o female genital mutilation ay gawaing Islamiko. Pero hindi lahat ng Muslim ay ginagawa ito, kahit maraming gumagawa nito. 10,000 mga batang babae sa Britanya lang ang dinala sa Afrika at pinutulan ng kanilang ari. Kaya parang katulad lang ito ng mga tribo sa Amazon na nagsasabing, pasensya, pero normal sa amin ang pagsasakripisyo ng bata dahil sa reliyon. Papayagan ba natin ito dahil sa reliyon? Lagi tayong pinaalalahanan ng mga kaliwang woke na baliw na may kalayaan sa relihiyon sa Amerika. Hindi, may kalayaan ka lang sa relihiyon hanggat hindi ito sumasalungat sa mga pagpapahalaga ng Amerika. Ang pagpapahalaga ng Amerika ay itinakda ng Konstitusyon ng Amerika, isa sa pinakadakilang dokumentong naisulat sa kasaysayan. Napansin nila na si Randy Fine, prominenteng caucus member, ay inihalin tulad ang mga miyembro ng pananampalataya sa ASO, isang kasinungalingan. Nakikita mo ba ito, pare? Gaano kadisente ang mga taong ito? Nakikita mo ba kung gaano kadisente ang mga taong ito? Tingnan mo ang mismong tweet ni Randy Fine. Ganito kadisente ang mga taong ito. Kaya sinabi ng babaeng Islamista na pro-Palestine sa New York, sa wakas, napupunta na sa Islam ang New York City. May lugar naman talagang mga aso sa lipunan, pero hindi bilang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Lagi naming sinasabi, marumi sila, parang wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Ang sinasabi lang niya yan kasi si Ma'am Dani, isang Muslim, ang namumuno sa New York. Sumagot si Randy Fine dito ng ganito. Kung pipilitin nila tayong pumili, tingnan mo ito. Tingnan mo ang diin. Mag-focus ka sa diin na ito. Kung pipilitin pumili, hindi mahirap pumili sa pagitan ng mga aso at Muslim. Ngayon, alam mo na ang konteksto. Tingnan mo siya. Napansin din nila na si Randy Fine, isang kilalang miyembro ng caucus, ay inihalin tulad ng mga miyembro ng pananampalataya sa mga aso. Tingnan mo, nagsulat pa nga sila ng buong artikulo tungkol dyan. Sigurado akong puno yon ng maling paglalarawan. Sa totoo lang, sinasabi nila sa ibang mga Amerikano na ang kalayaan mo ay may mga kondisyon. Siyempre, totoo naman yon. Pero anyo?
Ayon kay Cory Saylor ng CAIR sa New Arab, kung hindi, hindi tayo kabilang. Hindi ka talaga kabilang. Pasensya na, hindi tinatanggap dito ang mga makalumang gawain ninyo. Dagdag pa niya, matagal nang ginagamit ang mga hakbang na ito laban sa ibang marginalized na grupo. Ayon sa ulat ng Brennan Center for Justice, noong 2013, nagbabala sila na maaring pawalang bisa ng anti-Sharia legislation ang mga prenuptial agreement mula sa relihiyosong kasal, pati na sa mga Hudyo at Kristiyano. Ang Sharia ay nangangahulugang batas sa Arabic. Sa kasaysayan, ito ay batas Islamiko na may iba't ibang sangay at interpretasyon. Sa makabagong panahon, kadalasan tumutukoy ito sa katarungan. Sa ngayon, madalas itong gamitin bilang di marahas na katarungan. Gusto mo bang malaman kung anong ibig nilang sabihin sa katarungan? Ito ang ibig nilang sabihin sa katarungan. Tingnan mo yan. Napakakawawang kultura. Napakakawawang relihiyon. Lahat ng mga lalaki nakaupo sa mga upuan, pinapanood ang isang kawawang babae na pinalo sa harap ng maraming tao. Nakakadiri. Gusto pa nilang dalhin dito at may lakas pa silang loob na sabihin sa atin na sa makabagong gamit. Madalas daw itong ginagamit bilang termino para sa hustisya. At kasama rin dito ang mga batang babae na edad 7, 8, 9 na pwedeng ipakasal sa mas matatandang lalaki. Ipinagmamalaki ko kayo mga Amerikano. Mangguna kayo sa mundo at sa laban. Ipakita ninyo kung paano ito ginagawa. Susunod agad ang mga Australyano.